Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik po ang inyong lingkod, si Kamanong po. Sa Tambayang Makabayan, komento po na inyong lingkod. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat mga kabayan. Ito po, komentuhan po natin. Magkomento po tayo ng mga sinasabi pong gamit na gamit po ang pamilya Duterte mga katambay. Sa kabila ng nagamit po nila ito eh. Itong mga vlogger na ito mga katambay. Nung panahon ng dating Pangulong Duterte, talagang kung makasipsip po ito mga katambay at kung iangat po sa lupa ang pamilya Duterte, wagas at puring-puri po mga katambay. Lalong-lalo po ito. Dati po itong talagang puring-puri ang pamilya Duterte, lalo ang dating Pangulong Duterte at ang Vice President. Di po ba? Ito po ay taga Bicol mga katambay. Ibang klase rin po ito. Talagang parang alam niya na po. Alam niya na po ang mangyayari sa pamilya Duterte, lalo po sa Davao. At talagang kinukutya pa niya at sinasabi niya tagilid na raw po. Tagilid na ang kalagayan ng pamilya Duterte sa Davao, mga katambay. Ibang klase itong taga Bicol na ito. Ito po yung vlogger, mga katambay. At meron pa po isa. Dalawa pong vlogger ang pag-uusapan natin ngayon, mga katambay. Yung isa naman po ay talagang pinagbibintangan na po ang pamilya Duterte na ipagugurgur daw po. Alam naman po natin, gurgur. At gagawa ng hindi maganda raw po, mga katambay, ang kalaban ng pamilya Duterte, mga katambay, sa Davao. Matindi itong mga vlogger na ito. Parang alam ang mangyayari. Ito po ba yung mga manghuhula? At alam na alam nila ang mangyayari. Ibang klase ito. Kung makapanira lang. At sinasabing makapag-content lang, mga katambay, kahit ano gagawin. Kung hindi man, baka naman nababayaran, mga katambay. Ibang klase. Painggan po natin itong vlogger ng taga Bicol, mga katambay. Ibang klase ito. Galing pala talaga mga kababayan itong malamang pumalit kay Digong sa pagka-mayor ng Davao, si Carlo Nograles. Brilliant. Carlo Nograles, mga kababayan. Napanood ko yung interview po kay Carlo Nograles ni Karen Davila. Talagang mapapahanga ka po sa pagiging brilliant niya. Mataas yung IQ. ma ma makikita mo siya sa kanyang pananalita, mga kababayan. Malalim siya and refined. Malinis siya magsalita po, mga kababayan. Wala kang marinig na masasamang salita. Parang yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Talagang tama yung aking pananaw sa kanya. Napalaki ng magulang ng tama. Maganda yung breeding po. Valedictorian, graduate pong high school, valedictorian. Magaling na abogado. 3 beses na umupong congressman, anak ng speaker, Prospero Nograles. At napaganda yung Civil Service Commission matapos niyang hawakan, mga kababayan. He is an accomplished man, mga kababayan, at age 48. Kaya malamang, mga kababayan, tagilid dito si Digong. Unang-una, bata pa. Bata and brilliant, mga kababayan. Sabi niya dito sa sa balita ng Impact Leadership, ang mga taga-Dabawan niya, deserve ninyo ang choice. Makapili man lang kung sino ang gusto ninyo. Hindi yung no choice na lang lagi. Davao and all Davaoeños deserve a chance to have real, meaningful, and lasting change. Sabi po ni Carlo Nograles. Pati po yung kanyang kapatid na lalabanan na po si Pulong sa 1st District ng Davao. Si Pulong absentee. dapat nga po kung sa eskwelahan, drop out na. Dapat siguro, Congresswoman Migs, sa pagbabalik mo sa Congress, hindi na spot list representative ng PBA, kundi 1st District Representative ng Davao. Siguro mag-introduce ka ng pagbabago dyan sa rules sa Congress na yung mga absentee, tulad sa eskwelahan po, kailangan drop out. I-expel, i-drop na sa sa Congress.
Sayang yung pasweldo. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna. Yan, nakita nyo mga tambay, ito po yung taga Bicol. I think si Dante Maravillas po ito mga tambay. Ibang klase po, di ba? Alam na alam niya na po ang mangyayari at alam na alam niya na ang papalit po ang Nograles sa mga Duterte sa Davao. Ito naman po isa. Komentuhan po natin mamaya. Dalawa po eh. Ito naman po isa. Ipapagurgur daw po. Ipapagurgur o ipaliligpit. Parang ganon. O ipapapatay ba? Di umano mga tambay. Ito naman po ang bintang ng isang vlogger po mga tambay. Ibang klase itong mga vlogger na ito. So hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So napakainit po ng tensyon at ng politika mga minamahal doon sa Davao. At according sa aking information na nakalap, A1 sources to mga minamahal, na meron pong nilulutong hindi magandang plano or sa madaling sabi, execution. Dito nga po sa mga Nograles. Lalo pat alam nyo na itong si Carlo Nograles ay nag-step down bilang CSC chair at tumakbo bilang mayor nga po ng Davao na siyang magiging kalaban ni Duterte. And alam nyo din na itong si Migs Nograles, sa hindi din inaasahang pagkakataon, tumakbo din bilang kongresista, Davao District Representative, which is magiging kalaban niya itong si Pulong Duterte. So mga minamahal, we all know na itong Garcias, Lopez at Nograles, for sure na to mga minamahal na magtutulungan itong mga pamilyang ito against dito kay former President Duterte. So noon umuugong-ugong pa lang. And ngayon, finally confirmed na nga na itong mga taong to ay mayroon na pong sabotahe na magtutulungan sila sa election kasi hindi na talaga nila kaya yung gawain ng mga hindi magaganda doon sa Davao. So, unang-una, tumaas yung poverty rate ng Davao. Nagkaroon pa ng addict yung opisina ni Baste Duterte dahil alam nyo na, nagkaroon nga ng issue, 37 na mga employees nag-positive nga po, mga minamahal, doon sa Davao sa di umano'y hinihinangalang droga. Di so, umano? ayaw na po maulit yun ng mga taga Davao. Di umano? So, although malakas po yung laban ni Duterte dito, pero naging threat po sa kanila ngayon yung Nograles. So, dahil naging threat, mga minamahal, ang Nograles dito sa mga Duterte dahil may possibility nga po mga minamahal na manalo itong mga Nograles dahil nga po sa cooperation din ng mga leader noon na naghari doon sa Davao, which is yung Lopez at mga Garcia, mukhang may possibility nga na matalo itong si former President Duterte bilang isang mayor ng Davao. May possibility na manalo, may possibility din na matalo. Pero ngayon nga po na they are facing the hard times, mga minamahal. Ano ba yung hard times? Kumbaga, medyo nahihirapan silang kumilos dahil even the people of Davao is awake na sa mga kabulastugan nila, yung issue sa flood control, issue sa corruption, dahil nga po sila ay mulat na at hindi na muling pipikit pa sa mga kagaguhan ng mga yan, ay mukhang natitreten sila dahil nalabas na nga po yung baho nila, mga minamahal. At aminado din naman dyan si tawag dito si Salvador Panelo na kapag si Baste ang tumakbo as a mayor ng Davao. Nakita niyo po mga katambay itong mga vlogger na ito, no? Puro di umano, haka-haka mga katambay. Talagang ibang klase rin po itong manira, gamit na gamit po talaga nila ang pamilya Duterte dahil napakalakas pong pamilya
napakalakas na politiko, mga katambay. Napakalakas. Dahil pinagtutulong-tulungan na po talaga di ba? Hindi nyo ba napapansin? Komento na inyong lingkod. Kahit po kayo, hindi nyo pa napapansin sa loob ng 2 taon, mahigit panunungkulan ng bagong Pilipinas ng Pangulong Marcos? Sino po lang po ba ang issue? Sino lang po ba ang pinoproblema nila? Hindi po nila pinoproblema ang kahirapan ng ating bansa. Ang pinoproblema lang po nila, pamilya Duterte. Kasama po ang mga bayarang vlogger yata, mga katambay. Mga bayaran. Matindi, no? Matindi po. Unahin po natin ito. Ito pong isang taga Bicol po ito, mga katambay. Ibang klase rin po itong mangutya. At parang alam niya na po ang mangyayari sa Davao, mga katambay. At pinagmamalaki niya pa na napaka-bright daw at brilliant ang lumalaban po na Nograles sa dating Pangulong Duterte. May brilliant pa po ba sa isang naging Pangulo ng Pilipinas? Hindi pa po naging Pangulo ng Pilipinas yan. Kung iangat mo sa lupa, Mr. Maravillas, ito po si Dante, taga Bicol po ito, mga katambay. Hiyang-hiya naman tayo sa balat mo para ipagmalaki mo. Higitan pa ang narating ng isang Rodrigo Roa Duterte sa isang Nograles na mula po nang naupo ang dating Pangulo sa Davao ay hindi na po nanalo sa kanilang Nograles. Kahit po ang sinasabi nyo na speaker, Roglares o Rognanes, di ba? Hindi po nanalo ang pamilya pong yan, mga katambay. Di po ba? Ang mga Rognales, hindi po nanalo yan. Nagtataka lang po ako dito kay Mr. Marabilla, Dante Marabilla. Ibang klase po. Iisa po ang padron. Di po ba? Pati po itong si Alicia Comments. Ito po si Alicia sa si Dante. Iisa po ang padron. Iisa po ang topic nila. Mga vlogger, di ba? Puro iisa. Puro may threaten. Tapos yung isa may pagkukutya. Ibang klase itong si Dante, no? Maravillas, mga tambay. Talagang hindi kaya ito malaki ang bayad. Hindi natin alam kung sino nagbabayad dito, di umano. Dahil ito po saradong panatiko po ito, lalo nung panahon ni Pangulong Duterte, ito. Ngayon, iba na po siya. Ibang-iba na po, mga tambay. Wala po siya ring nakita kabutihan. Lalo po siya, taga Bicol, mga tambay. Taga Bicol po ito. Wala pong presidente. Wala pong presidente nakapag-ayos at nakapagpaganda at nakapagbigay ng world-class na airport sa kanila. Di po ba? Sino lang po nakapagbigay at nakapagpaayos ng airport nila international? Si Nograles po ba? Si Pangulong Marcos po ba? Mga katambay? At nakapag-ayos po ng napakaraming karsada. At meron pa pong tren na papunta po sa kanila sa Bicol. Hindi lang natin alam kung tinutuloy po yung proyekto dahil hindi pa po tapos. Pero po yon, naumpisahan na po yon ni dating Pangulong Duterte. Itutuloy na lang po, mga katambay. Napakaraming proyekto sa Bicol, mga katambay. At nabawasan po ang problema sa Bicol, lalo po sa mga NPA. Nung panahon po ng dating Pangulong Duterte, naging mapayapa kayo dyan sa Bicol, nabigyan pa kayo ng magandang airport. Dahil kay Pangulong Duterte, kay dating Pangulong Duterte, ito po'y taga Bicol, Dante Maravillas. Hiyang-hiya tayo sa balat nito. Wala pang napapatunayan ang mga boss nito, mga tambay. Kung sino man ang binoboss nito, wala pang napapatunayan sa bansa. Puro korupsyon ang nakikita ng mga Pilipino, mga tambay. Yung flood control nga, sinasabi ko sa inyo, hindi nila maipagmalaki yan. Ni Dante Maravillas, hindi maipagmalaki yung 5,500 ng kanyang pinupuri na presidente, mga tambay. Never niya itapik yan sa kanyang vlog, ang 5,500 flood control. At ang Maharlika, hindi nila itatapik yan. At yung pera sa PhilHealth, malabo nila itapik yan. At yung pinangako po na 1 milyon, 1 taong pabahay. Di ba? At yung sinasabi ni BP Sara, na natuklasan po sa 2 taong humahawak lang ng pera. Sila lang po ang may alam kung saan nila dadali ng pera at iba-budget ang speaker at ang saldi ko. Hindi itatapik ni Dante Maravillas yan, mga tambay.
Kasiraan po ng amo niya yan at ng kanyang pinoproteksyonan. At hiyang-hiya tayo rito, mga tambay. Talagang alam na alam mo na tagilid. Tagilid. Ibang klase ka. Never maging tagilid ang isang napaagaling na presidente na nagdaan sa ating kasaysayan. Kung sino man ang iyong minamanok at talagang kumikita kayata riyan, nagtatanong lang po si Katambay Manong, kumikita kayata dyan at talagang kilinis-linis ng tingin mo sa mga yan. Di ba? Yung sinasabi mo si Migs Nograles, ano po pinaggagawa niyan? Ano po mga legacy niyan, mga Katambay? Ano po legacy niyan? Ang ginawa po niya sa kanyang committee. Kung hindi manira ng manira sa mga Duterte. Di ba? Tapos ito po, yung sinasabi niyo si Nograles, yung tumatakbong mayor. Di ba? Naging cabinet member po yan. Naging secretary po ng dating Pangulong Duterte. Di po ba mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob? Di ba? Sa kabila ng binigyan ng pagkakataon, maglingkod sa bayan, sa panahon po ni dating Pangulong Duterte, ito po ang nakikita nating klase na politiko nang walang hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Di ba? Lalo po itong vlogger na ito. Hindi po ito marunong tumanaw ng utang na loob sa nagawa po ni dating Pangulong Duterte sa kanyang probinsya. Sa kanyang probinsya, mga katambay. Taga Bicol po ito. Wala po siyang nakita, ni isa, na nagawa ang dating Pangulong Duterte. Ang nakikita niya lang, yung nagbabayad yata sa kanya, mga katambay. Taga Bicol, taga Bicol, mga katambay. Tapos, kukutsain mo yung taga Mindanao, hindi ka malang nag-survey. Pumunta ka sana sa Mindanao, Mr. Dante Maravillas, at tanungin mo mga tao ron para mapaniwala mo ang mga Pilipino, ang mga OFW, diyan sa sinasabi mo, na tagilid ang mga Duterte sa Nograles. Sa Nograles, maging tagilid ang mga Duterte. Mr. Maravilla, pumunta ka doon. Isa-isahin mong tanungin ang mga tao sa syudad ng Davao City. Hindi yung makagawa ka lang ng content, manira. Sabagay, marami po yan, mga tambay. Noong nakaraan topic natin, di ba? Ilan po yung naninira sa mga Duterte? Di ba? Nakita po natin yan. Si Abe, si Jared, tapos yung isang Manny. Ngayon naman po, isang Maravilla naman po, mga tambay. Maravillas Dante, mga katambay. Grabe po ito. Marami po itong mapapaniwala sa maling paniniwala, sa mali na hindi naman lang nangyayari pa. Hindi pa nagaganap. Samantalang siya, hinusgahan niya na ang mangyayari, mga katambay. Never natalo sa Nograles ang mga Duterte. Di po ba, mga katambay? Wala pong history na nanalo ang Nograles dahil sa napakagandang ginawa ng pamilya Duterte, mga katambay. Tandaan po natin ito, mga katambay, itong mga vlogger na ito, mga walang utang na loob, walang nakita na ginawa ang dating Pangulong Duterte. Napakaraming proyekto, Luzon, Visaya, Mindanao, Bicol. Di ba? Build. Isang damukal, pati sa Bicol. Maraming nagawa. Ilang presidente nagdaan. Napakaganda ng airport nila, mga katambay, sa Bicol. Nakakalungkot naman itong mga vlogger na ito. Kaya, Mr. Maravillas, baka naman tubuan ka dyan ng kulane at piksa. Mga katambay, baka tubuan naman ito ng piksa at kulane dahil walang nakikita sa mga magandang nagawa ng dating Presidente Duterte sa kanyang probinsya. Mga katambay, wala tayong aasahan sa mga ganito, mga katambay, yung mga ganitong klaseng vlogger. Wala tayong aasahan dito. Parang mga hindi Pilipino. Hindi marunong mag-appreciate ng nagagawa ng isang lingkod bayan na wala malang history ng korupsyon. Walang history ng korupsyon. Wala silang korupsyon katulad sa Sandigang Bayan. Ang pamilya Duterte, hindi katulad ng pamilya Marcos, isang damukal na issue
ng ill-gotten wealth, mga korupsyon, pagpatay di umano. Pero ngayon, naging Pangulo ang Pangulong Marcos Jr. Yun, naabsuelto nila ill-gotten wealth sa Sandigan Bayan, mga tambay. For how many long years? More than 30 years. Ngayon lang po naabsuelto dahil Pangulo na po kasi yata ang anak, ang PBBM, mga tambay. Kaya absuelto na po ang mga kaso. Pero ang pamilya Duterte, lalo ang dating Pangulong Duterte, walang korupsyon. Pinipilit lang nila sa issue ng EJK. Di ba? War on drugs lang. Pero pagdating sa pera, nada. Walang mga issue. Walang mga kaso. Tapos, masama sa'yo. Walang kwentang presidente sa'yo. Dante Maribillas. Hiyang-hiya naman ako sa'yo sa mga iniidolo mo. Napakaraming korupsyon na natutuklasan sa mga iniidolo mo. Ibang klase ka. Talagang iba ang pera, mga tambay. Ibang magsaysay. Ibang magsalita ang pera, mga tambay. Iba. Pag natapalan ka na nito, iba, nagmumukha ka ng matching, mga tambay. Di umano. Yan po. Tandaan po natin yan. At ito pong isa. Matindi rin po ito isa. Ito pong si Alicia Comment, mga katambay, ibang klase rin po ito. Ibang klase kung magsalita, talagang di umano. Di umano ang sinasabi po na talagang magkakaproblema ang pamilya Nograles, mga katambay, dito po sa mga pamilya Duterte. Ibang klase. Ibang klase. Kitagal-tagal na pong politiko at matagal na pong kinakalaban dati pa ng mga Nograles kahit buhay pa yung ama. Di po ba? Sa panahon ni Pangulong Duterte, may namatay ba? May nagurgur ba sa pamilya Nograles? Miss Alicia? Napakatagal na pong politiko ng mga Nograles at ng Duterte. 80s pa. Panahon pa ng 70s. 70s. Panahon pa ng kanyang tatay. O 60s. Naging gobernador po ang tatay ng Rodrigo Duterte natin, ang dating Pangulong Duterte. Naging gobernador po ng Davao. May namatay ba? May nagurgur ba sa lahi ng Nograles? Miss Alicia? Ibang klase ka. Parang alam mo na ang mangyayari. May magugurgur at may niluluto. Ibang klase ito. Tingnan mo muna yung history ng pamumulitika ni dating Pangulong Duterte. Galit lang siya sa mga kriminal. Galit siya sa mga NPA. Galit siya sa mga drug lord. Galit na galit siya riyan. Pero sa mga politiko walang pinapatay yan kahit nung presidente ba siya. Ano po ang napapatay? Yung mga tumatalima sa masama ang nadidisgrasya. Di po ba? Lumalaban sa gobyerno. Pero sa pamilya Nograles, itama nyo po si Kamanong. Kung mali po si Kamanong, tatanggapin ko po. Kung meron na pong namatay o nagurgor na mga politiko na sinasabi po na kalaban daw po ng mga Duterte, lalong-lalo na Nograles, mga katambay. Di po ba? Dahil mismo ang dating Pangulong Duterte, ina-accept po niya yan. Ina-accept niya po ang pamilya Nograles dahil ito po malapit po sa kanya. Kung hindi po nagkakamali ang inyong lingkod, parang malapit niyang kamag-anak pa ito para ipagurgor. Ibang klase itong mga ito. Buhay na buhay. At may power. Paano ipagugurgor eh? Hawak. Minamanok ng administrasyon. Tatakbo ba ang mga Nograles kung walang malaking pondo na nakalaan dyan di umano? Kung walang malaking pera ang inilaan dyan para labanan ang mga Duterte. Pero mahirap pong buwagin ang nagawa ng pamilya Duterte. Mahirap buwagin yung ginawa nilang pagbabago sa Davao na napakahirap, napakasama ng Davao City noong mga panahon nang pinamumugaran po yan ng mga kriminal, mga NPA. At lahat ng klase na ng masasama ay dinanas ng Davao City. Isang Duterte lang po.
Isang Duterte lang ang nakapag-ayos, nakapagpaunlad ng Davao City. Samantalang yung Nograles, mga katambay, ikukumpara mo sa naging presidente ng buong bansa na napakagaling na presidente na walang issue ng korupsyon sa Sandigang Bayan. Wala siya. Di ba? Namumuhay sa simpleng bahay. Hindi katulad ng mga politiko. Ang gaganda ng mga mansyon yung ibang politiko. Kigaganda ng bahay. Napakaraming bahay sa ibang bansa. Di ba? Kaya po, dito po sa mga vlogger na ito, mga katambay, talagang nakikita mo po yung mga kulay nila. Ibang klase po ang kulay nila, mga katambay. Kulay green. Kulay berde. Yung sinasabi po. Di ba? Pag berde, sinasabi pera. Ibang klase. Hindi makontento. Binabayaran naman tayo ng YouTube. Nagbabayad ang YouTube sa atin. Hindi kayo makontento sa binabayad ng YouTube. Para lang kayo ipagbili nyo ang inyong pagkatao, ang inyong dignidad. Wala kayong contentment kahit na masama at hindi na tama ang pinagsasabi nyo sa dating Pangulong Duterte at sa pamilya Duterte. Samantalang sa inyo bumabalik lahat. Ang ginagawa nyong issue sa dating Pangulong Duterte, sa inyo bumabalik. Pinamumukha po ng dating Pangulong Duterte ang kanyang nagawa sa Pilipinas. Lalong-lalo na sa Bicol, Mr. Dante Maravillas. At dito kay Alicia, comment, ibang klase ka. Wala ka man lang din nakitang kabutihan sa'yo. Kung saan ka man, probinsya. Yung sinasabi ko nga, kung hindi magaling ang ating presidente, baka itong mga vlogger na ito, nagkaproblema po ito sa COVID-19. Nagkaroon lang tayo ng magaling na presidente. Kaya hindi tayo nagkaubos. At pinagbibigyan pa ito ng ayuda, mga katambay, nung pandemya. Ganong kagaling ang ating dating presidente Duterte. Pati yung problema po sa Marawi. Di ba? Problema sa Yolanda. Yung hindi niya problema, naayos. Ibang klase. Tapos yung mga OFW natin, minahal niya. Ngayon, meron tayong OFW. Sa bagong Pilipinas, nabitay. Nabitay po, mga tambay. Samantalang nung panahon ni dating Pangulong Duterte, malabo po mangyari yan. Tutulungan niya po yan. Yung mga OFW natin ngayon, hirap na po magsabi. Mahirap na po magsalita sa bagong Pilipinas kung anong klase po siya maglingkod sa mga OFW, mga katambay. Nakakalungkot lang. Nabanggit ko lang. Pero yan lang po, mga katambay. Nakakalungkot po ang mga Pilipino na yung napakagaling na nagdaang presidente sa ating bansa, wala man lang silang nakitang kabutihan at talagang pilit pang ginagawa ng issue. Lalong-lalo ngayon tumatakbong mayor ang mga Duterte at vice mayor at congressman ang mga Duterte. Intayin nyo bago nyo kutsain, bago nyo gawan ng mga kwento na hindi pa nangyayari, Mr. Marivillas at Miss Alicia. Intayin nyo munang matapos ang halalan. Tingnan nyo muna, ang taong bayan ng Davao City ang magsasaysay, hindi kayo. Yung po ang real talk. Takot po kasi kayo, natatakot po kasi kayo. At pinagkakakitaan nyo kasi ang pamilya Duterte. Dahil nga, malakas na politiko. Saka walang contentment. Makontento kayo sa binabayad ng YouTube. Pinakakain nyo sa inyong pamilya. Komento ng inyong lingkod. Pinapakain nyo sa inyong pamilya. Kung totoo man na nababayaran kayo di umano. Pinapakain nyo sa maling pamamaraan, mga katambay. Komento na inyong lingkod. Nagtatanong lang po. Muli po si Katambay Manong.
Nagpapasalamat po sa mga nakagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan, sa YouTube at TikTok. Muli po, maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Maraming salamat po. Sa muli po mga katambay, ingatan nawa. Bye-bye.